Ito yung part 2 ng ating Pilipiniana sleeve guys. Paglagay ng tamang plates, pagbuo, gayon din ang paglalagay ng decoration. Ito yung gagawin natin ngayon guys. Hinatnan natin yung ating pattern guys. Ngayon papakita ko sa inyo guys kung paanong paggawa ng plates ng ating Pilipiniana sleeve. Una natin gagawin guys, itong sleeve na naka-fold, hahatiin pa natin yan sa gitna. Ganito yung nakasanayan kong paraan guys kung paanong paggawa ng plates. Yung additional natin na 6 inches, hahatiin natin yun sa 3. Saka natin ipopold yung 3 inches na yun guys. Pag na-fold natin, dyan tayo mag-i-start maglagay ng plates. Mas maganda kung ang may lalagay natin ay 10 plates, kabilaan na yun, or 12 plates. Kailangan pantay-pantay yung laki ng pagkakagawa natin guys. Pag hindi pa rin natin nakuha, pwede naman nating ulitin, basta lang pantay-pantay siya. Kailangan din pati yung sa kabila natin na sleeve, pareho rin siya. Pwede natin pagdikitin yung mga sleeve guys para makita natin magkapareho yung pagkakagawa natin. Kailangan guys sa paggawa natin ng sleeve, kailangan maayos talaga guys. Pantay-pantayin natin yung pleats. Kailangan may forma yung pleats, pabilog talaga siya. Hindi basta-basta na lang. Kailangan talagang matyaga ka dito. Although ilang beses mo siyang uulitin para maganda makuha mo. Pero kung may pattern ka na guys, mas maganda yon, mas madali. Kumbaga, lalagyan mo na lang siya ng marking. Every time nagagawa ka, nandoon na. Gumawa ka na rin ng size large, medium, small, para pag magtahi ka, ikakat mo na lang siya. Ito guys, kaya ko lang naman talaga ito piniplits para makita ninyo kung paano siya gawin. Yung iba bumibili sila ng Filipiniana sleeve molder. May nabibili yun sa mga Lazada, sa mga online. Pero dito guys, kung yun ang magiging basihan mo, hindi ka matututo kung paano ka gumawa ng Filipiniana sleeve. Ito guys, mas maganda matuto ka na. Kahit wala kang molder, kaya mong gumawa, kaya mong bumuo ng Filipiniana sleeve. Maganda rin itong pagkakitaan guys pag natuto ka. Kahit panay Filipiniana sleeve lang yung gagawin mo guys. Magandang i-business ito, lalo na sa mga online. Magaling ka lang, malikhain ka lang, lalo na sa pag-decorate. Kayang-kaya mo to. Ayun, ready na po natin itong ikat sa tela. Bali dito sa laylayan ng manggas, kahit dagdagan na lang natin ng 1 inch muna. Para kung hindi natin magustuhan yung haba, pwede nating iksian. Dagdag na lang tayo. Ito yung pinakalabas ng Filipiniana sleeve natin guys. Sa atin itong gamit natin na tela guys. Madulas ito. Kaya mas inuna ko itong ikat. Hindi ko isinabay yung pilon. Para yung kanyang sukat, yung kanyang pagkakat, ay eksakto lang, hindi lalampas. Ito guys, nagdagdag ako dito ng alawas na rin. Kasi mamaya, pag tinhailan natin siya sa pilon, maaaring kukurtihan pa natin, hahabulin natin yung pagkakabilog. Ngayon nakat na natin sa tela, lalagyan na lang natin ng nuts guys para palatandaan natin yung front at saka back natin. Ngayon, isusunod natin yung pagkat natin sa pilon. Ito palang pilon na ginamit ko guys, makapal ito. Matigas ito siya guys, kahit tilaban mo na, talagang tayong-tayo pa rin yung sleeve ng Filipiniana natin. Ikat na natin guys. Yung iba naman manipis na pilon yung ginagamit nila. Okay naman yun guys, gamitin yung manipis. Pero para sa akin, pag talagang Pilipina at pang matagalan yung gusto mo at maganda talaga yung tindig ng sleeve, mas magandang gamitin yung makapal na lang. Kumpara doon sa manipis na pilon na ginagamit. Naalala ko nga guys, nung sa probinsya pa kami noon, yung sumusuot kami ng ganitong Filipiniana. Pag nilalabhan namin, nilalagyan namin siya ng gawgaw. Pagkatapos talagang matigas yun pag natuyo siya. Tapos pinaplansyahan namin. Kapag sinuot mo talaga, halos hindi mo magalaw yung mga braso mo. Naranasan namin yung ganun guys. Tahiin na muna natin guys. Yung gilid lang muna ang tatahiin natin. Pasadahan muna natin siya ng 1/8 lang. Para yung satin natin na tela, hindi siya umatras. Kumbaga, eksakto pa rin yung kanyang
pagkakalapat doon sa ginawa natin na pilon. Okay guys, tuloy natin yung kwento natin kanina. Alam mo, naalala ko talaga guys yung Pilipiniana sleeve na yan eh. Pag pinaplantsa pa yan ng auntie ko noon, naalala ko pa yung plantsahan na ginagamit namin, yung di-oling. Pinapatungan niya pa ng dahon ng saging yan. Para ang bango-bango talaga. Guys, pag sinuot mo yung Pilipiniana eh, amoy na amoy ng saging. Yan yung pabango namin sa mga Pilipiniana namin na dati noon na sinusuot namin eh. Kayo guys, naranasan nyo rin ba yung ganong mga Pilipiniana nung araw pag sumusuot? Meron pa nga yan yung tinatawag na saya eh. Moderno na nga yung Pilipiniana natin eh. Hindi na katulad nung dati na talagang akala mo lilipad yung mga braso mo eh pag nagsuot ka ng ganun. Ngayon marami ng mga design, saka marami ng mga beads na nilalagay kaya maganda na. Okay guys, napasadahan na natin. Ito naman yung gawin natin. Mag-focus na muna tayo dito sa paglalagay ng pin. Baka tayo matitanong. Okay guys, itong Pilipiniana natin, kailangan tignan nyo muna ha, make sure pantay-pantay yung pagkaka-pleats para maganda yung bagsak niya. Ganun din sa kabilang sleeve guys, kailangan magkakapantay yung kanyang mga pleats. Then, sukatin ulit natin guys yung ating armhole. Baka mamaya sumubra naman o sumikip. Okay. Kailangan guys yung sa armhole natin sa front side, kailangan mas malalim yan guys ha. Ayusin na lang natin yung pagkakabilog guys. Ito na yung pinakapinali ng tahi natin sa ating Pilipiniana sleeve guys. Kailangan medyo maingat tayo dito sa pagtatahi para yung mga pleats na nilagay natin hindi ma-move. Alalay lang tayo sa pagtatahi natin guys. Gawa nung yung ating pilon ay talagang napakatigas, lumalaban talaga. Kaya dahan-dahanin lang natin yung pagtatahi. Okay lang yan, balik-balik ta rin natin yung ating sleeve. Importante matahi natin ng maayos. At least natapos din yung ating pagtatahi sa Pilipiniana. Ito na yung result natin. Lalagyan natin na siya ng dekorasyon guys. Yung nilagay natin guys, ito din yung nilagay natin doon sa kanyang gown. Kumbaga partner na talaga ito sa sleeve niya. Madali lang magbuo ng Pilipiniana sleeve guys. Basta sundan mo lang yung tutorial ko. Step by step simula sa paggawa ng pattern. Kung wala ka naman makina guys, pwede mo naman tahiin sa kamay yung Pilipiniana sleeve. Diskartihan na lang yan. Lalo ngayon, mahal magpatahi. Yung iba nga, bumibili na lang nangyari. Pero kung sa akin guys, kayang-kaya mong tahiin sa kamay ito. Yun nga sabi ko sa iyo, diskartihan mo na lang. Daanin mo na lang siya sa mga dekorasyon. So guys, tapos na yung ating Pilipiniana. Habol ko na rin guys. Ito yung partner niya na Pilipiniana gown. Inilagay ko na rin yung sleeve para makita ninyo kung gaano siya kaganda. By the way guys, thank you and God bless.